silang, makasalanan na nang ako'y iluwan. Nais mo sa aking isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sana ko'y hugasan at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa ganak at tuwa, ako'y puspusin. Butong ng hihinay, muli palakasin. Ang kasalanan ko'y limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Sa last verse po. Isang pusong tapat sa aking likayin, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Pinagpala po tayo lahat sa pagkapasa ng kanyang salita. Tinilingan ko si Sister Dois na. Okay, sa ating panimulang panalangin. Tayo mo lahat, tayo mo ko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, dinadakila at itinataas ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon, sa araw na ito, sa oras, sa kalakasan, sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kami ay magkatipon-tipon sa lugar na ito upang nakilain itaas ang iyong banal na pangalan, Ama. Lord, dalangin po namin na ikaw po ang lumagay sa aming kalagitnaan, Panginoon, ang iyong banal na presensya, O Lord God, ang mamayani sa apat na sulok ng lugar na ito. Turuan mo ang bawat isa sa amin, Lord, na maibigay sa iyo, Panginoon, ang karampatang papuri at pagsamba, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinadakila at itinataas, Panginoon. Dakila ka, Ama. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Awitin po natin yung As the Deer. Hallelujah. Hallelujah, Lord. The
And I long to worship thee. And I long to worship thee. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagpapangit ng Diyos. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa lahat ng pangalan, Panginoon. Sa Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Pakakpakan natin ang Panginoon. Ah, tayo po ay magkamustahan, kabayan natin yung ating mga kapatid. Pwede po kayong malaya po kayong umalisin yung mga upuan at kamustahin natin ating mga kapatid. Awitin natin yung kamusta ka na. Ayan. Kamusta ka na? Ako sa'yo na ika'y masaya. Hindi na tayo nagkasama-sama. Bumabawi na buhay sa pagkakit na ba? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagdadala na ika'y makasama. Sa pagpiling pinakasama-sama namin. Inuwi siya. Sarap ng feeling, ano po? At sa ating patuloy na pag-aawitan, at tinatawag ko po si Sir Lois. Amen. Ang lahat po ba ay buhay sa umagang ito? Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Amen! Palakpak sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen! Purihin po natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Ibigay natin yung karampatang papuri at pagsamba sa ating Diyos na tagapagligtas. Amen!
pangalan ni Jesus. Ulitin po natin ang aming teksto bilang isang panalangin sa ating Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, Jesus. We bless your name, O Lord God. We glorify your name, Panginoon. Purihin at dakilain ang iyong banal na pangalan, Ama. For you deserve all the glory and all the praises, O Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So tayo po ay pupunta na sa pangangaral na salita ng Diyos. Huwag po kayong mahiya, marami pa pong upuan dito sa harap. Huwag po kayong magsiksikan dyan sa likod. Marami pa upuan dito sa harap. Hindi naman po aabutin na ng laway ko. Malayo. Hindi po, dati po kayo dito sa harap. Yung mga nasa likuran po. Para po magandang pagmasdan ng ating panambahan. Salamat po sa mga sumunod. Sige po, hinihiling ko po na magsitayo ang bawat isa. Basahin po natin yung Ephesus or Ephesians chapter 4. Ito po ay karugtong ng ating mensahe last week. Simulan po natin sa 7. Hanggang 10. Nakita nila po ba? Sige po. Ephesians 4. Start po tayo sa 7. Subalit. Ibig sabihin ng subalit. But. Subalit, sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya sinasabi, nang umakyat siya sa itaas, idinala niya ang bihag, ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sabihin umakyat siya, anong ibig sabihin nito? Kundi siya ay bumabaling sa mas mababang bahagi ng lupa. Nang bumaba ay siya rin umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na buhay, puri ng kahilayan ka, Ama, sa kaltaasan, sa iyo, ang lahat, ipatuloy sa pagsamba, ikaw na nagkita ng langit at ng lupa. Lahat ang aming nakikita, O Diyos, sa iyong perfect na design, simula ang tuktok hanggang talampakan, Panginoon, maraming salamat dahil ikaw, Panginoon, ang nag-akda ng amin, ang lahat-lahat sa amin, O Diyos. Ikaw ang muling bumuhay at muling nagbigay ng buhay sa aming mga natutulog at namatay ng dahil sa kasalanan. O
O Diyos, sa umagang ito, nawa ang lahat ng nakikinig ay mga binuhay mo muli. Mga ipinanganak muli sa Espiritu. Mga handa at naghahanap sa iyong banal na presensya at mga salita. Hindi lamang naghahanap ng comfort para sa kanilang mga sarili, kundi naghahanap, O Diyos, ng katuparan ng iyong kalooban sa aming mga buhay. Hindi lamang naghahanap ng kapayapaan sa aming mga sarili, kundi naghahangad ng kapayapaan sa Iglesia, naghahangad ng kapayapaan, Panginoon, saan man idako ang kanilang mga paa. O Diyos na buhay, kaawaan mo po ang bawat isa, patawarin mo po kami, Panginoon, sa isang linggo, O Diyos. Nakitaan mo kami ng kamalian, nakitaan mo kami ng disobedience, nakitaan mo kami ng hugasan ng aming mga puso. Nakitaan mo kami ng katamaran, nakitaan mo kami, Panginoon, ng takot, nakitaan mo kami, Panginoon, ng pag-aalala, nakitaan mo kami, Panginoon, ng doubt, ng alinlangan. Kaya Ama, patuloy mo kami paalalahanan, patuloy mo kami bigyan o Diyos ng awa at habag sa pamumuhay na ito ng iyong mga buto. Tuloy na takilain ka at sa umagang ito, dalangin ko na maging pagpapala ang iyong mga salita sa amin, sa aming mga nagahangad at nagahanap nito. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa banal mo pangalan ng Jesus. In Jesus' name, ang lahat po'y sumigaw ng aming napakapunan. Praise the Lord. Kamusta po ang bawat isa? Tayo po ay naririto sa tema nito. Ano nga po yung tema natin? Yan, February. Disciples form for... Okay. Wala pong naitatala sa Biblia na ang mga disciples o lingkod ng Diyos ay mga ipinanganak na lingkod ng Diyos. Wala pong ipinanganak ng mga lingkod ng Diyos. Wala po, ano? All must be created and formed. Lahat ng alagad ng Diyos at magiging mga alagad ng Diyos has to be created, has to be formed. Kasi kung hindi, wala alagad ng Diyos. Naniniwala po ba kayo sa sinabi? There's no born disciples. Walang ipinanganak ng mga alagad ng Diyos. Wala kahit isa. Ang sabi sa Biblia, sapagkat lahat ay nagkasala at lahat ay hindi nakaabot. Ibig sabihin, wala ni isa sa atin ang ipinanganak na lingkod ng Diyos. So kung tayo ay lingkod ng Diyos ngayon, salamat. At kung tinatanggap natin na tayo ay mga lingkod ng Diyos ngayon, salamat. Meron pa po ba mga tao sa labas? Meron pa ba tayong mga katropa dyan sa labas? Kung wala po kayong ginagawa dyan sa labas, pumasok po kayo dito sa loob. Makinig po kayo ng salita ng Panginoon. Sa tingin nyo, ano yung ginagawa dapat ng alagad ng Diyos, ng disipulo ng Diyos? Ano yung dapat na ginagawa ng mga alagad ng Diyos sa tingin nyo? Okay, bago po tanungin yun, sino muna at ano muna ang mga anak? Sino muna dito ngayon ang mga alagad ng Diyos? Tasa ka nga. Sino po? Ano po dapat ang ginagawa natin? Ano po dapat? Sino po nakakala? Ha? Ano po dapat sa tingin nyo ang ginagawa natin? Sige lang. Hindi ko po pinapadefine lahat. Sino po may idea? Sino nakakaalam? Ano dapat yung ginagawa natin? Sige lang, malinaw. Kasi baka mamaya, akala lang natin, simba lang ng simba, ayos na tayo. Ha?
Magbukas lang tayo ng Biblia once a week, ayos na. Makapag-pray every day, ayos na. Alagad na ako ng Diyos. Maniwala kayo sa akin, higit pa dyan ang ginagawa ng mga hindi alagad ng Diyos. Merong mga hindi alagad ng Diyos na handa na silang mag-fasting ng 40 days and 40 nights. Sino yun? Sino yun? Malapit na. Magsisimulan yung kanilang Ramadan sa February 18. Ginagawa ba natin yun? Hindi. Kung titignan natin sila, bakit hindi itong mga to? 40 nights o 40 days. No? 12 hours fasting. Pero hindi sila alagad ng Diyos. Ilang beses sila mag-pray sa isang araw? 5. Walang sablay yun. On the dot. Pero hindi sila alagad ng Diyos. Nag-iipon sila ng pera para makapunta sila sa Mecca, sa Saudi Arabia. Napakamahal doon. Galing sila sa mga poor na countries, katulad ng Pakistan, etc. Para lang makapunta sila sa Saudi Arabia at makapagkaroon ng pilgrimage once a year. Pero hindi sila makalipod ng Diyos na sinasamba natin. Pero kung sa tindi ng debosyon. So, ano ba talaga dapat ang ginagawa ng mga alagad ng Diyos? Ng totoong at nag-iisang Diyos. Sino pong may idea? Because disciples are formed, they are not born. Kaya marami nagsasabi sa akin, Pastor, di ba pag ipinanganak ka sa mananampalatayang pamilya, nanay at tatay mo ay pastor, hindi ikaw ay mananampalataya na rin. Hindi. Sa kasamaang palad, kasalungat. Karamihan ng mga anak ng pastor, hindi lumalaki na katulad ng kanilang mga magulang. Dahil ayaw nila ng ganun. Naniniwala ba kayo sa sinabi ko? Yung mga anak ko, tanongin sila kung gusto nila magpastor. Tanungin mo yung mga anak ng mananampalataya, yung mga youth natin. Gusto nyo magpastor? Hindi. Natural. Sa simula, hindi nila sasabihin gusto namin. Pero kinakailangan ko bilang para sila mismo, ma-realize nila, ma-discover nila yung kanilang calling. Yes. Ang tawag dyan, kinakailangan yung mga bata, kailangan natin silang i-form kahit sa pinakamaliit na edad ng bata na yan na naglalakad para habang siya ay lumalaki, naiintindihan niya na may layunin ng Diyos sa kanyang buhay. At pag naintindihan ng bata na mayroon siyang layunin, may layunin ng Diyos sa kanyang buhay, at dapat niya yun ang kanyang isa pamuhay, hindi niya yun lalayuan. Kaya nga sabi sa Bible, train up a child in the way that he should go. Ano yung he should go? Ano yung dapat niyang lakaran? At ano yung dapat nating lakaran? Ephesians 2:10. Nakasulat po doon. Ano? Ano po yun? Yan, sino pa yung papatugtog? Oo. Mamaya na po, sa bahay na, pag-uwi na. Ano po nakasulat sa Ephesians 2:10? Yan, pakibasa po. Sapagkat kanyang gawa, inilala kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos na una upang siya ay ating lakas. Yan. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang, created. Pastor, lahat naman tayo nilalang. So, bakit mo sinasabi na walang ipinanganak na mananampalataya o tagasunod ng Diyos? Well, ang tinutukoy po dito ang paglalang is yung paglalang sa iyo kung ikaw ay naging mananampalataya. Kaya nga ang tawag sa iyo, recreated. Recreation. Okay? Regenerate. Regeneration. Kasi ang pinanganak sa laman ay sa laman. Ang sa Espiritu ay sa Espiritu. Kinakailangan ipanganak tayo sa Espiritu. Yun po yung tinutukoy dito. Okay? Okay. Lahat ng ipinanganak sa laman, ni Adan at Eva, lahat yan ay papuntang kapahamakan.
Lahat sila papuntang kapahamakan. Okay? Pero dahil sa habag at awa ng Diyos, dahil mahal niya, no, ang sangkaligahaan, ibinigay niya ang kanyang sarili na kung sino man, hindi lahat. Hindi ko po sinasabi na mayroong mga pinanganak para sa impyerno at ipinanganak para sa langit, kasi naniniwala ako lahat ng lingkod ng Diyos has to be created, has to be recreated. So wala pong ipinanganak na dapat may tatak na ng langit at may tatak na ng impyerno. Hindi ako naniniwala doon at hindi po yung tinuturo ng Biblia. Ang itinuturo po sa Biblia, lahat ay nagkasala. Period. Lahat hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Period. Kaya walang dapat magmalaki kahit isa sa atin. Period. Yes? Kaya pag itinaas niyo po ito, punta po tayo sa 8, ano pong sabi diyan? Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y sa pamamagitan ng at yung pananampalatayang yan ay hindi yan galing sa tao, yan ay kaloob ng Diyos. Maging yung kaligtasan na meron ka at hindi ito sa inyong sarili, sabi, ito ay kaloob sa inyo ng Diyos. Ito ay kusang loob na ibinigay. Kaya anong sabi sa 9? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmakuri. Okay? Sapagkat tayo ay iniligtas, sa mabuting salita, yung paglalangsay dito, yung pag-recreate sa dito, yung pagiging born again mo, ay katumbas din ng iyong pagiging ligtas. Kaya nga, the just shall live by faith. Okay. So ngayon, sabi sa ito, kaya ikaw ay kanyang nilalang o iniligtas kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, bunga ng pananampalataya mo kanina na nandoon, nabigay rin sa iyo ng Diyos. Yung mabubuting gawa na yan, na hinanda na ng Diyos nung una pa, pag sinabi pong una, always point to the date of creation, day 1. Hindi nung unang araw na ikaw ay nabuhay sa mundo. Nung una pa, nung unang-una pa. Ibig sabihin, nung lalangin ng mundo, nakalagay na sa makalaga at banal na plano ng Diyos kung paano lalakad ang kanyang mga lingkod. Merong standard. Walang ibang daan, walang ibang pwedeng magsabi sa akin na okay lang naman, pastor, hindi naman ako nakakalimot. Okay lang naman, pastor, nagbibigay naman ako sa church. Okay lang naman, pastor, kasi I'm wounded right now. Medyo sensitibo ako ngayon. Hindi ako pwede. Hindi ako handa sa Diyos. No. Lahat ng mga sinabi ko, doktrina yan ng tao. Kung paano ka mamumuhay, regardless of emotion, regardless kung anong katatayuan mo ngayon, you have to live kung paano ka tinawag. Kaya anong sabi sa Ephesians 4:1? Balikan natin. Ayan o. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, bilanggo kay Kristo, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag. Walang iba. Walang ibang dadaanan, walang ibang pagkatawag, at walang ibang paglakad. Pare-parehas tayo ng lalakaran. Kung naniniwala kayo na after 5 years, lalalim kayo sa pananampalataya sa Diyos, kung ngayon naniniwala kayo dyan, then alam nyo kung anong dapat nyo lakaran para mangyari yan after 5 years. Pero kung naniniwala kayo na balang araw, after 5 years, lalago kayo at lalalim kayo sa pananampalataya, pero ngayon pa lang, wala kayong ginagawa sa pananampalataya, no, hindi po mangyayari yan after 5 years. Ha? Hindi nyo pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, naniniwala ako na ako ay lalalim, na ako ay magiging obedient sa iyo after 5 years. Pero ngayon, wala ka namang ginagawa. Nanonood ka lang ng TV. Tumatakas ka sa gawain. Ayaw mo mag-fasting. Hindi mangyayari yun sa iyo after 5 years. Sabi mo, Pastor, kaloob yan, biyaya yan ng Diyos. Yes. Pero kagaya ng anumang kaloob, kung hindi mo ito kukuhanin,
at ipapamuhay, walang mangyayari. Ang lagi ko ditong sample, sino? Yung pinakasikat na karakter ng comics ng Pilipinas. Si Juan Tamad. Anong sabi ng comics? Ano yung pinaka-naalala nyo kay Juan Tamad? Ano yung pinakamaganda niyang invention? Banig. Di ba? Ang pinakamagandang invention ni Juan Tamad ay banig. Bakit? Nilatag niya yung banig sa ibabaw, sa ilalim ng puno dahil nakakita siya ng bunga. Yung bunga po ay libre. Sa kanya yun. Kaso, sabi niya, malalaglag ka rin pagdaan ng after 5 years. So, ang ginawa niya, naglatag siya ng banig sa ilalim doon at inabangan niyang malaglag yung bunga, nakanganga siya. Ano nangyari? Yun ang ibig ko sabihin. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Yung mga disipulo po, noong unang panahon, sina Pedro, sino-sino ba yung mga disipulo? Sina Nathaniel, sina Andres, sina Felipe. Sila po ay pagkatawag sa kanila ng Diyos, hindi na po sila nilubayan ng Panginoon para i-form. Maniwala kayo, may mga araw na hindi talaga nila nauunawaan ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Pero hindi sila tumigil para alamin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kaya nga sila tinawag na disciple, dahil sila ay palaging nakasunod na parang mga aso. Hindi sila tumitigil. At ang Diyos hindi rin tumitigil na magturo sa kanila. Okay? Sa looban ng 3 taon, ng pag-disciple ng Lord sa kanila, wala bang nangyaring masama sa kanila? Marami. Marami. Of course, marami. Meron ba silang takot? Yes. Meron ba silang pag-aalinlangan? Yes. Kaya nga nagkaroon ng Judas eh. Everybody heard. Iba lang yung naging reaction ni Judas. May mga kausap ako kahapon. We're talking. At isa sa problema nating mga mananampalataya ay pag nagkaroon tayo ng conflict sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang sinasabi natin sa Diyos, Lord, mawawala rin yan after 2 years, after 3 years, after 5 years. No? Lord, mawawala rin yung kakalimutan na namin yan after 10 years. Okay, sige. So wala tayong ginagawa tungkol doon, right? Kasi feeling natin, magagamot naman yan ng time, always. Yung away namin ng anak ko, magagamot naman yan after 5 years, magkikiguan na ulit kami, yung away namin ng asawa ko, same. No. Yung nakikita yung away, bunga lang yan. Yung pagsisigawan, pagsasakitan, hindi pagpapansinan, bunga lang yan. Hindi yan ang ginagamot natin. Yung ugat. At yung ugat niyan kasi, firm yan na nakatanim sa puso natin. At yung ugat na yan, hindi po yan naalis para yung fungi. Lagyan mo man ng ointment yung balat mo, mawawala lang yung kaki, yung bunga ng ugat. Pero maya-maya, babalik ulit yun. 1 year, mawawala yung eczema mo. Pero mamaya babalik na naman yan. Why? Because ang ginagamot kasi natin yung bunga. Hindi yung ugat ng sakit. Kaya when we do counseling, hindi yung surface, hindi yung disobedience ang ginagamot natin, hindi yung resulta nun. Yung ugat, bakit ka ba ganyan? Yes? Bakit ba tamad ka? Bakit ba ayaw mo? Bakit ba umiiwas ka? Bakit ba ayaw mo? Bakit mo ayaw mo siya kausapin? Ba't ayaw mo siya lapitan? Ba't ayaw mo siya tingnan? Those are the things na yung dahilan nun, yun yung ginagamot natin. Hindi mo siya pinapansin. Pansinin mo. Tapos pag-uupuin mo, pagtititigan mo sinandaya, magpansinan kayo, bawal kumurap. Hindi ganon. Hindi yun ang ginagamot natin. Ang ginagamot natin, yung reason behind kung bakit hindi ka na nagsisimba. Yung reason behind kung bakit hindi ka na nag-worship. Yung reason behind kung bakit hindi ka na naniniwala sa Diyos. Pastor, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa Diyos. Talagang ayaw ko lang magsimba. No, that's disbelief. Because naniniwala ka na hindi ka kayang gamutin ng Diyos mo. Kaya wala ka sa Kanya. Huwag natin dayain ang ating mga sarili. Alam natin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Sabi ni James, kung tayo ay tagapakinig lang
pero hindi naman natin nakikita sa ating mga sarili yung ating nababasa at naririnig, dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. Ano ibig ko sabihin? Nagkakaroon ka ng excuse sa sarili mo para lang ma-justify mo kung bakit mo ginagawa yun. Pero ang totoo, alam mo yung katotohanan na dapat hindi ganyan. Kaya lang tinanong ko kayo kanina, paano ba dapat mamuhay ang isang lingkod ng Diyos? May mababasa ba kayo sa banal na kasulatan na kapag kayo ay may emosyon na problema, pwede muna kayong hindi maging mga disipulo ng Diyos. Pwede tayong hindi sumunod muna sa Diyos. Pwede tayong mag-pause. We can say, Lord, ayaw ko muna ngayon dahil hindi ako okay. Kung meron kayong nababasa sa Biblia na ganyan, then do that. Pero kung wala, then saan galing yun? Remember, we're disciples. We're like soldiers. Yung bang mga sundalo, kapag may sugat, habang nasa gera, pwede na sila munang hindi sumali sa laban. Wala pa lang gano'n si FPJ. Yung mga FPJ, yung mga sabala ka lang, meron. Yung mga gano'n. Yung mga Saving Private Ryan. Yan. Sino mga nakapanood doon? The Platoon. Yan. Full Metal, Mahilig kasi ako sa warfields. Lalo na yung mga World War II, World War, yan, yung mga Vietnam War, yan, pinapanood ko yan. Isa yung manonotice nyo dyan. Yes? Pinabato sa kanilang kalaban, ayaw nilang tumayo. Pero hawak nila yung sandata nila. Hawak nila yung salita ng Diyos. Hawak nila yung pagiging sundalo nila. Sinasabi nila sundalo ako, pero never silang naging effective. Bakit? Dahil minsan, hindi sila nagkaroon ng tapang na tumayo. Itutok yung kanilang armas at pero sundalo, pero Kristiyano yun. Never have the courage to stand up. Laharan yung katotohanan. Never has. Pero gusto nila, Kristiyano pa rin sila. Pero not once, they said sa kalaban, sa mundo, no, Kristiyano ako, ito yung dapat mo lakaran. Walang courage to do that. Kahit mahirap, sasabihin ng kaaway sa'yo, kahit mahirap, kung sa akin ka susunod, hindi ka mahihirapan ng ganyan. Oo, kung sa akin ka susunod, hawak mo sarili mong oras. Kung sa akin ka susunod, masarap. Kung sa akin ka susunod, hindi ka mapapahamak. Ha? Hindi mo mararanasan sumakay ng bangka, tapos matindi yung alon. Hindi ka mapapasabi ng, Sus Maria Josep, o Diyos po Santo, yung mga magsalita ng gano'n habang nandun ka sa laot. Hindi mo kailangan. Right? Hindi mo kailangan mag-guilty. Kasi sa akin, walang bawal. Sa akin, walang bawal. Sabi ng Diablo sa atin, no? Hindi ka mag-guilty. Kailanman hindi kita uusigin. Ha? Basta ako, gusto mo lang, lahat ng gusto mo mangyari sa'yo. Di ba gusto mo ng love? Oo. Gusto mo ng love, pero sa maraming babae. Okay lang yan. There's no rules. So kung ako yung gagawin mong master, walang rules. No. Alam nyo, mas marami yung dinidemand ng Lord sa kanyang mga disciples kaysa doon sa mga hindi. Alam niyo ba yan? Mas marami yung dinidemand niya doon sa mga alagad niya kaysa doon sa mga hindi niya alagad. Mababasa niyo yan sa buhay ng Panginoon. Never siyang nag-demand doon sa mga hindi sumusunod sa kanya. Hindi niya sinabi sa mga tao na pumunta kayo at mangaral kayo ng salita ko. Hindi niya sinabi sa mga tao, sa ibang tao, na huwag kayong magdadala ng pera at mangaral kayo. Hindi niya yung sinabi. Sinanino lang niya yung sinabi sa mga disipulo niya. He demands more sa mga disciples rather than sa ibang na hindi naman sumusunod sa kanya. Hardship? Yes. Almusal yan ng mga disipulo ng Diyos. Pain? Yes.
Merienda naman natin yan. Hindi tayo excuse. Nung kausap ko kahapon, napunta kami sa subject ng reconciliation. Sabi kasi ng Panginoon, bago nyo ialay yan, hindi po ito literal na dapat may akar, ano? Ina-address kasi ng Lord yung worship nung panahon na yun. Ito kasi yung form ng worship nila. So, ang ina-address ng Lord doon is bago ka mag-worship, ganito muna ang gawin mo. So ngayon, sabi niya, kung ikaw ay mag-aalay sa templo, bago mo ialay ang alay mo, anong gagawin? Anong gagawin ng mga alagad ng Diyos? Bago mo ialay yan, anong gagawin mo muna? Lumabas ka ng templo at makipagkasundo ka. Yes? Kaka bumalik at ialay yan sa akin. Okay. That's a form of worship nila before na mag-aalay sila sa templo. Yes? Now, yung form ng worship natin now does not demand us na mag-alay kayo sa templo ng kung ano-ano. Okay? Hindi ko kayo pag-aalayin dito ng pabo. Hindi magalala. Ang sinasabi dito na alay, yung sarili natin. Yung pamumuhay natin. Because the worship, sabi ng Lord sa John 4, darating ang time na hindi na sa bundok na yan, pupurihin ng Panginoon, o sasabihin ng Diyos, at hindi rin sa Jerusalem. Saan na daw? Dito. Dito. So it means, kung dala-dala mo yung altar, every time, your life is worship. Yes? Tama po ba? There's not a second sa inyong pamumuhay that you don't worship. Why? Kasi dala-dala mo yung place of worship. Di ba no? Oh. Dala-dala mo yung place of worship. Dito. Okay. Ang problema mo, when you hate, o meron ka nakatampuhang kapatid mo sa pananampalataya, you carry it, hindi dito. Dito din sa altar of worship mo. Now, may problema tayo doon. The same altar na dala-dala mo to worship Him is the same altar na dala-dala mo to hate your friends. Hindi pa kayo nakakita ng problema, no? Problema yun. Ano sabi? Anong sabi? Okay. Sabi ko, kahapon, listen to me, this is very important. Ang kaaway natin, magaling maggumawa ng misdirection. Gagawa siya ng isang problema, pero hindi yun talaga yung gagawin niyang issue sa buhay mo. Nakatago. Gagawin niya lang tong problemang to, para hindi mo makita yung gagawin niya dito sa isa. Ang tawag dyan, misdirection. Okay, listen. Paano nangyayari yan? Huwag po kayong ma-disturb ngayon sa inyong attention, ha? He will create fire o gulo sa lugar. Sabihin natin sa pamilya mo. Away. Gulo yan. Okay. Pero ang talagang gagawin niya dyan, hindi naman niya target talaga yung pamilya mo, ikaw. Kaya minsan masasabi mo, mananampalataya naman ako, bakit hindi ako effective? Bakit yung family namin magulo? Mananampalataya naman kami. Okay, listen. Listen. Kasi He knows that is the altar of worship. And He knows, dahil mo rin itinatago yung mga kung ano-anong bagay. Kaya pag pumasok ka sa worship mo, hindi ka makapag-worship ng maayos. Why? Kasi ang sikip ng altar, ang sikip ng room mo, because of this, kung ano man yung mga daladala mo sa puso mo, hindi ka makapag-worship. Even kanina, pamulat-mulat ka, hindi ka makapag-worship ng maayos. Yes? Habang umaawit kayo kanina, hindi kayo makapag-worship ng maayos. You don't even have the energy para mag-sway left and right. Energy para pumalakpak. Hindi nyo man na makumbinsi yung sarili nyo na nagagalak kayo. Kanina, habang kayo ay umaawit, sabihin nyo sa akin, mali ako. Kasi mabigat to. Yes? Aminin nyo na. Because the same altar that you use to worship is the same room that you store lahat ng sikreto nyo sa buhay. Eh, dito, ilabas nyo lahat itong baggages nyo na to, lahat ng problema nyo na to, then reconcile outside. Huwag nyo yung dalhin dito.
He is not saying sa loob ng church. He is saying sa loob nito. Everyday dala. Ito. Okay, balik tayo sa ginagawa ng kaaway. May gulo ngayon. Gagawa ang kaaway sa iyo individually. Doon sa mga nandoon. By your reaction doon sa nangyayari. Ano ibig sabihin by your reaction? Okay. Ang lingkod ng Diyos, kung alam niya ang katwiran ng Panginoon, nakikita niyang nagkakagulo, anong gagawin niya? Involved siya dun sa gulo, ah. Anong gagawin niya? Sabi ko kahapon, ang tendency ng carnal na tao, kahit alam niyang may mali siya, hindi niya aaminin yun, pagkos didepensahan pa niya yung sarili niya kung bakit niya ginawa yun. At walang mananalo. Yung conflict na yan, magpapataasan na kayo ng boses. Ikaw nga eh, ganito. Yun yung ginagawa ng kaaway, yung reaction ng bawat isa. Kasi sabi ko, during the time of conflict, you're deciding to do something. During the time of conflict, may nilalagay ka sa puso mo. Hindi before, during. Kasi during the conflict, kahit hindi mo sabihin sa kausap mo, pero sa puso mo sinasabi mo, lalayas ako dito sa bahay mo. Gagantihan kita. Kung pwede na kitang banatan, babanatan kita. Yes, sinasabi niyo yan sa kaaway mo, sa kausap mo. Regardless kung sino yan, nanay mo yan, tatay mo yan, lolo mo yan, lola mo yan, kapatid mo yan, regardless. Dahil sa galit mo, during nakikipagsigawan ka, kung pwede na kitang saksakin, sasaksakin kita. Sinasabi niyo yan during conflict. Wala kayong magandang sinasabi sa kasama nyo habang kayo ay nag-aaway. Wala. Sabihin nyo mali ako. Hindi kayo makikipagsigawan sa kaaway mo at sasabihin mo, ang ganda-ganda mo talaga. Sa loob mo, ang sweet-sweet mo. Pagkatapos itong away natin, ililibre kita ng ice cream. Yun talaga sinasabi natin? Hindi mo sinasabi yun. Ang sinasabi mo sa kanya, how much you hate him. Kung pwede lang hiwalayan ka, ginawa ko na. Noon pa. Gigil na gigil ka. Yes? Yun yung ginagawa sa iyo ng kaaway. Ginagawa niya yung gulo para mag-arise yung tao na yun. Kasi yung tao na yun, yun yung ipinanganak sa laman. Sabi nung kaaway, no, hindi ako papayag na ipinanganak ka sa espiritu, laman ka pa rin. Papakita niya yun sa'yo. Pastor, bakit naman karnal? Paliwanag ko sa inyo kung bakit. Ano bang tinuturo ng Lord tungkol dyan? Anong sabi ng Diyos? Pag sinampal ka sa kanan, anong gagawin mo? Reaction yun. Conflict yung dinidescribe ng Lord. Kapag sinampal ka sa kanan, ang ibig sabihin, at literal na sampal, pag inusig ka sa salita, kapag ginalito ka, ginanyan ka, na masakit sa'yo, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sabi ng Lord. Ibigay yung? Yun yung reaction mo dapat, sabi ng Lord. Pero hindi. Never tayong pumayag. Although we heard the teaching, ano pang sabi? Pag ginuha mo yung balabal, ibigay mo yung? Yes, hindi yan sinabi mga paghigalahan tayo. Ibigay. That is the reaction na dapat sa lingkod ng Diyos. Ngayon, ang tanong ngayon sa akin ng karamihan, pag sinasabi ko yan, di magpapatalo kami. Sino may sabi sa inyo na talunan yung ganung reaksyon? Ang gusto mo pala, Pastor, magpatalo kami kahit mali sila. Sino may sabi sa inyo na yung reaction na yon ay talunan? Tatawagin pa tayong victors kung ang ipapagawa sa atin ng Lord ay para matalo tayo. Para magmukha tayong talunan. Siguro sa mundo mukha tayong talunan. Pero sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga mananampalataya ng Diyos, hindi. Because yung Panginoon natin, habang siya ay inuusig, never siyang gumante. Yes? Pinakita niya yon silently. He won the victory silently. Mukhang talunan siya.
Kasi siya yung napako sa krus. Siya yung nasaktan. Siya yung dinuraan. Why not us? Bakit kailangan manalo tayo sa balitaktakan? Bakit kailangan palagi tayo makipagtarayan? Remember the first time you were reconciled with Him. Remember the first time. Anong pinagawa sa atin ng Diyos? The first time na nakipag-reconcile tayo sa Kanya. Nung tayo ay naging mga mananampalataya, ang sabi, repent. Repentance means acknowledging sin. Mali ako. Lord, mali ako. Hindi mo sinabi sa Lord na hindi, kaya naman ako mali kasi ganito. But the truth of the matter is, paano ka ba talaga dapat mag-react? If you want reconciliation, the first thing that you need to do, aminin mo kung saan ka nagkamali. Alam niyo kung bakit maraming tao ngayon balat sibuyas? Hindi sila balat sibuyas because they chose to be balat sibuyas. Alam niyo ibig sabihin balat sibuyas? Konting bagay lang iniinda. That is born out of guilt. Kasi alam nila may mali din sila eh. So lahat ng bagay, kapag may sinabi ka, dahil na lumulutang yung guilt, feeling nila sila yun. Feeling nila sila yun. Konting bagay lang na sabihin mo, iindahin nila yan. That is born out of guilt. Why must we hide something that is wrong? Kaya may maraming sensitibong mananampalataya na because they're sensitive in nature. But yung dami ng tinatago nila dito, nagsasurface yung guilt. Konting may masabi ka lang na tamaan mo yung subject na yun. Feeling nila sila yung sinasabi mo. Sila yung pinaparinggan mo. Why? It was born out of guilt. Guilty. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, Pastor, hindi naman lahat dapat makaalam. I agree with you. Hindi lahat dapat makaalam. Pero sino ba dapat yung makaalam para sa'yo? Ang problema kasi sa atin, pag sinabi natin hindi dapat lahat makaalam, wala talagang nakakaalam. Wala tayong mapagkatiwalaang tao. Lagi natin ikinukumpara yung mga tao ngayon sa kumpara din sa mga tao dati na gumawa sa atin ng masama. Dati kasi kinunyan din ako ng pastor namin. Kaya ngayon hindi ako nagtitiwala sa mga pastor. Saan galing yun? Kala ko ba one body? I understand na ininiwala ako na hindi dapat malaman ng kongregasyon. Pero ang tanong ko sa inyo, sino dapat makaalam? Doon yung papasok, yung magiging okay din ako after 5 years. No, hindi ka lalago. Kaya, every time of worship, kahit nandito tayo sa loob ng church, hindi tayo lumalago because we violate yung command, reconciliation. Ngayon, sasabihin mo sa akin, alis na lang po ako ng church. Go ahead. Huwag mo sabihin sa akin, hindi yan mangyayari dun sa church na lilipatan mo. Because that's you. Ano sila eh? Lahat ng hindi mo kayang gawin, sinisisi mo ibang tao. Kasi hindi maayos yung ano eh. Ha? Sabi ka ba? So ikaw wala kang issue. Kung maniwala kayo sa akin, no? Nung bata ako, palipat-lipat kami ng bahay. At lagi ko nalang naaalala, lagi kaming may kaaway sa lilipatan namin. Mahirap. Because ang kaaway mo talaga, kaya nagkakagulo minsan, ikaw yung reaction mo. Kung paano ka mag-react. Minsan yung reaction mo is born out of anger na nandito. Should be worshiping. Dapat every reaction should show worship to the Lord. Kaya nga, ano sabi niya? Kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. That's worship. That is what I want. And being a disciple, you do what your master wants. Yun yung dapat natin ginagawa. Not what we want, hindi yung gusto natin. Yung gusto ng Lord natin. Kaya ano sabi niya? Tinatawag niyo akong Panginoon. At tama kayo. Pero tinatawag niyo nga akong Panginoon, hindi niyo naman ako sinusunod. So ano to? Title lang tayo. Yes?
Parang magulang, tatawagin natin daddy at mommy yung daddy at mommy natin, pero hindi naman natin sila sinusunod. So bakit sila tatawagin daddy at mommy? Why not Jessica? Kasi binijay-jay ko si oy Jessica, anong inuutos mo sa akin, ha? Why not that? Kasi ganun din yun eh. Tatawagin mo siya, hey mami, uutusan ka, hindi ka masusunod. Ha? Pero masipag si JJ magmano. Oo, masipag ka magmano. Happy mami, mano. Bago siya umalis, bye mami. O pag inutusan naman, bakit? Ayoko. Why not one time, may mga batang namin dito ngayon, kung wala rin naman kayong planong respetuhin ang kalooban ng inyong mga magulang, pagpasok nyo ng bahay, hoy Aldrin! May problema ka? It's the same thing. It's the same. Diba? Parehas lang yun. Wala naman pinagkaiba yun eh. Sabi diyan, the source of all ministry, grace. To each one of us, grace was given. To each one of us, grace was given. Naiintindihan niyo po ba yun? Ano sabi sa verse 7? Ang pastor? Di ba? Touch me. Natapot ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya. Kaya hindi muna mag-sink in yung salita na yan. Lahat sa atin, binigyan tayo ng biyaya. Wow. Praise the Lord. So, kamusta naman? Anong ginagawa natin dun sa biyaya na yan? Wasting it dahil sa galit. Wasting it dahil sa tampo. Wasting it dahil mas magaling tayo sa Diyos. Mas alam natin kung gusto natin. Ha? Anong ginagawa natin dun sa biyaya na yun? Saan galing yung biyaya ka? Ulit, sorry. Balik ka sa Ephesians 2, please. Yan. 8 ulit tayo, please. Yan. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Tapos, ito pa, binigyan pa kayo ng biyaya. Balik ka doon sa Ephesians 4, 7. Yan na, konti na lang. Alright. Tapos, ang sabi, naligtas kayo ng dahil sa biyaya. Tapos, ang sabi pa dito, binigyan pa kayo bawat isa ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Hindi equal, ha? Hindi equal. Oo. Hindi tayo binigyan ng biyaya ng Diyos equally. Pero pagdating sa saving grace, o yung kanina sa Ephesians, equal. Yung word na ginamit dito na biyaya is charis. 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 C-H-A-R-I-S. Mula dun sa word na charismatic. Charis. Ang ibig sabihin po ng charis dito is a gift na binigay sa atin ng Lord so that His divine will we can do. Ulitin ko. Itong biyaya na ito na ibinigay sa atin, hindi ito yung saving grace nung una. Ito yung grace ngayon na dahil ligtas ka na, ibinigay sa iyo itong biyaya na to para magawa mo yung layunin mo bilang mananampalataya at ito ay kalooban ng Diyos mo na nagligtas sa iyo. Hindi yung pagsasalita ng kung ano-anong wika, yung charis dyan, hindi yung pangingisay, yung charis dyan, hindi kung ano-anong ginagawa ng church, kundi yung charis na to ay para magawa mo yung kalooban ng Diyos. Yan yun. Bakit hindi equal? Depende sa sukat ng kalooban mo sa katawan ni Kristo. Okay? Dahil sa lahat ng disipulo ng Diyos, hindi lahat Pedro. Okay? Sa 12, hindi lahat Judas. Yung kapalit ni Judas, no? Hindi si Judas. Pero may Judas.
Hindi lahat ng apostol, Thomas. May Pedro, may Andres, may Felipe, may Tomas, may Nathaniel. Pero hindi sila lahat, Pedro. Pero lahat sila ay leader. Depende sa sukat na kaloob ni Kristo. Ang tawag dyan ay divine enablement. Ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, yung pamumuhay natin bilang disipulo, hindi rin yan galing sa atin. Galing din yan sa Diyos. Kung tayo ay mananampalataya, bibigyan niya tayo nito. Nakukuha niyo po ba? Hindi ito yung biyaya sa Ephesians 2 kanina, na dahil doon sa biyaya ng Diyos na ligtas tayo, that's given equally sa ating lahat. Kasi lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. Amen po ba? At nangyari nga yun. Ito, ang tawag dyan, ay divine enablement. Ibig sabihin, magagawa mo na dahil sa biyaya na dyan, yung kalooban ng Diyos mo. Ha? Ibig sabihin, yung iyong function, hindi yung self-generated, yung iyong calling, hindi yung self-appointment, at yung iyong role sa body of Christ, it's not earned. It's given. Given. Kaya pag binigyan tayo ng role, ang unang tanong natin, ano unang yung tinatanong pag binigyan kayo ng role, ministry, lalo na yung first time? Bakit ako? Okay ka lang? Okay. Hindi dahil sa kakayahan, hindi dahil matagal na kayo nag-church, again, that is given. No questions asked. Pag sinabing given, ibig sabihin, kaya mo. At hindi dahil sa hindi mo kaya. Kakayanin mo dahil may biyaya ang Diyos na binigay para sa iyo. Okay? O, okay. Isa pang proof. Romans 12:6. Pakibasa. Ayan, no? At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya. Malinaw? Ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manghula. Hindi yung kay Madam Auring na hula. Ano? Prophecy po ang ibig sabihin niyan. Ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. So yung grace na yan, para ma-enable tayo na magawa yung kalooban ng Diyos, saan pa rin naka-base? Ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala nung tinanong nyo nung unang beses kung bakit ako, it doesn't mean wala kayong faith. Nagtataka lang kayo. Diba? Pero it doesn't mean wala kayong faith. Yan. Yan. Okay? Now, pag sinabing measure, galing sa Lord, 1 Corinthians 12:11. 1 Corinthians 12:11. Yan. Ano ang sulat? Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na ibinabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Ibig nino? Ni Lord. Siya yung nagbibigay. Hindi tao. Okay? Pastor, ito yung nag-a-appoint. Anong gusto niyo? Si Lord mismo yung magsalita mula langit. Siya ang pinili ko. Kaso hindi gano'n. Ano? Ayan. Diba? Okay. Ngayon, uulitin ko. Balik tayo sa Ephesians 4:7. Binigay sa iyo yung biyaya na yan. Kamusta na yun ngayon? Nasaan na siya ngayon? Ha? Hindi po tayo tinawag para maging katulad ng iba. Hindi tayo tinawag para tanungin natin yung ating mga sarili, bakit hindi ako katulad niya? Bakit yung ministry ko, kumpara sa ministry niya, iba? O bakit mas maganda yung ministry niya? Well,
Hindi doon. Hindi ganon. Ang question dapat na sinasabi natin sa ating mga sarili is this: am I faithful with what Christ gave me? Faithful ba ako sa natanggap ko mula kay Kristo? Kung ano man yung natanggap mo ngayon, kung ano yan, ang tanong, faithful ba ako dito sa ginagawa ko ngayon? Faithful ba ako na? Faithful ba ako sa Ablaze, sa ministry ko na Ablaze? Talaga ba nagagawa ko with God's divine enablement na binigay sa akin yung dapat mangyari sa Ablaze? Sa iyo. Sa outreach. Yun yung question. Hindi natin pwedeng, bakit yung youth, ang saya-saya, bakit sila ganito, mahihirapan? You cannot, again, receive someone else's grace. Kung yan yung binigay na grace sa'yo, be faithful. Because si Lord din naman na nag-aataas sa atin. Ulitin ko, the question is, am I faithful with what Christ gave me? Ako may kalooban na this is, one body, one spirit, one Lord. Sa authority. Last month, aligning with this authority, yes? So dapat lahat naka-align. Alam ba ni Lord yung ingredient ng minuto? Naman. Now, pagdating sa Ephesians 4, 8 to 9, 10, kinote naman dito ni Paul, Psalm 68. Galing po itong Psalm 68. Kung hindi mo pa na-9 and 10, galing yan sa Psalm 68. Ano pong sabi dyan? When He ascended on high, He led captivity captive and gave gifts to men. Itong sinasabi po dito, ito po yung ginagawa talaga ng mga hari. No? Pagpupunta sila to defeat their enemies, at yung spoils ng war na nakuha nila, i-distribute nila yan sa mga tao. So the same yung analogy dito na ginamit ni David. Now si Lord defeated his enemies, defeated, past tense, defeated. Okay? Defeated na ang Diablo, defeated na si Satan. Okay, once defeated, anong ginagawa niya? He held captives. So, dapat nakabilanggo. And he's not talking about mankind. He's talking about the kingdom that he defeated. Satan. Bakit pastor nakakagawa pa si Satan until now? Well, because the presence of God sa maraming puso is not yet present. Yung nature nila is still sinful. At may foothold pa sa kanila ang kaaway. They are still captive of Him. Pero once na-enlighten sila ng presence ng Lord, instantly they will be free. And they will, papuntang death, papuntang life. Yun yung victory ng Lord. Nagkaroon tayo ng freedom, nagkaroon tayo ng life. But since marami pa rin tao ang walang presence ng Lord sa kanilang mga puso, this is not yet the place of worship for many, na umiiral pa rin ang kasalanan. At kapag umiiral ang kasalanan, may kaguluhan dyan, may kadiliman dyan, at may kamatayan dyan. Christ dyan sa lugar na yan. Unless the light penetrated that area, at maniwala ang lahat, at lumapit sila sa liwanag na yun, kagaya ng ginawa ni Christ noong una, then magkakaroon dyan ng presence sa kanilang mga puso. Then sin will no longer reign dyan sa lugar na yun. Yun yung victory na binigay sa atin ng Lord. Nagkaroon ng freedom from sin. Dapat, isinasa puso natin. Okay? Pero ang point kasi is not that way. Ulitin ko, may umiiral pa rin authority sa atin na lumalaban sa authority ni Christ sa buhay natin. Kung naalala niyo yung sermon last month, yun yung sinabi ng Panginoon. Nakikipagbaka. Yun din ang sinabi ni Paul. Nakikibaka siya sa kanyang sarili. Pero may paalala sa kanya, ang Diyos. At kapag naaalala niya yun,
ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. I hope sa atin may ganun din paalala ng Diyos. Ano yung paalala ng Diyos sa kanya? May nilagay daw na tinig si Satan sa kanya. Yes? Romans 7, naalala niyo yun? May nilagay na tinig sa akin ng Diyos. Well, si Satan na naglagay. Kasi hindi pwedeng gawin yun ng Diyos sa atin. Sa kanya ay walang kadiliman, ni anuman, walang kasamaan sa Panginoon. Pero, He allows. So si Satan yung naglagay kay Paul. And every time na nararamdaman ni Paul yung tinik na yun, hindi niya nagiging conviction niya. May mali na. Pero do we really believe na yung pamumuhay ni Paul was not dedicated to the Lord? No. Dedicated yun sa Lord. Pero yet, meron pa rin reminder ng Panginoon sa kanya. Si Paul yun, ha? How much more sa atin? Among the 12 disciples, ang naging tanda sa kanila si Judas. Alam nilang lahat kung ano nangyari kay Judas. Alam nilang lahat kung ano ginawa ni Judas. That's why yun yung pinaka-reminder sa kanila, yung nangyari kay Judas. Now, let us be reminded also what happened. Huwag na natin silang gayahin. Huwag na natin itayin, maglagay si Satan ng something sa buhay natin so that we can obey God. No. We can obey God kahit wala yun. But you have to decide if talaga bang Panginoon mo ang Panginoon. Diba? Sabi ko nga nung camp last year, mahirap magpanggap na mananampalataya. It's either mananampalataya ka talaga o hindi. Sabi ko, dun sa mga nagpapanggap, kayo lang din ang mapapagod. Pero sikapin nyo maging mga mananampalataya. Every time na mayroong opportunity na alam nyo makakatulong sa inyo bilang maging mga mananampalataya, puntahan nyo. Pasukin nyo yan. Do not hesitate. Especially if that invitation came from Him, came from the church. Huwag kayong mag-hesitate. Pero every time na meron ganyan, at every time tinitingnan mo yung puso mo, tinitingnan mo, busy ako, ang dami kong gagawin, may ganito ako, may ganyan ako, then you cannot worship. However, if you will not worship, kawalan mo. Because your heart will never learn. Ito, ang alam lang nito, sumalo ng baggage, ng bigat. Pero never nito matututunan to let go. Never nitong matututunan to reconcile. Never nitong matututunan na umamin. Tinitrain natin yung puso natin to harbor anger, to harbor pain, and yet, hindi niya alam kung paano siya marireconcile sa Panginoon. Kaya kahit anong simba, parang wala. Hindi ko ba naiintindihan? The more na hinaharbor natin o tinatabi natin yung guilt, yung pain, yung anger sa puso natin, yun yung nararamdaman natin na parang wala tayong connection sa Panginoon. Diba? Yun yung moment na parang kini-question natin, parang hindi ko na nararamdaman ng Lord. And that is true. That is the condition na inalalatag ng kaaway so that more and more, mapalayo ka sa Diyos. But, salamat sa Diyos, illusion lang yun, ang kaaway. You can always find a way back. Yes, back. Kung natin turuan itong puso natin to harbor, guilt, anger, pain, turuan natin siya mag-harbor ng salita ng Diyos, humility, katwiran. Ephesians 4:2, ano nang sulat? Ano daw dapat yung mapamumuhay natin? Ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod. Yan yung pag sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. That is power under control. Hindi ibig sabihin mahina ka. Hindi porket inamin mo na mali ka, weak ka, talo ka na sa argument. But sino bang may gusto manalo sa argument? Kung sino mas magaling sa ating dalawa? The point here is living a life worthy of the calling. Hindi ko ano pang mabagay.
Kaya nung nag-start ng reconciliation, anong sinabi? Repentance. Kaya ngayon tayo, if we want to reconcile with someone, it starts with acknowledgement. Nagkamali ako. Pag sinabi, di ba ikaw naman? Oh yes, tama ka. Hindi ka na yung, hindi, ikaw nga, hindi ka na yun. Tama ka, mali ako dyan. Tama ka, nagkamali ako dyan. Tama ka, nagkamali ako dyan. Sa tingin nyo, pag kayo may kaaway, nangyari, nung si JJ ulit, dahil kasi ni JJ nasa harap. Si JJ may kaaway, nag-away sila ni Gia. Sabi ni Gia kay JJ, tama ka ko. Mali nga ako doon. Magagalit ka pa ba, JJ? Di ba magsasubside yung galit mo? Hindi, magsasubside yan. Kahit hindi mo ipakita outright. Kaya next time, ha? Pag talikod mo, di ba? Yung start na reconciliation mo. Please, ano? So, ito po ay, hindi ako magtatanong kung sino sasama. Sasama tayong lahat. Okay? Lahat ng adults. Count natin to. Tayo naman ang magka-count. Okay, so mamaya, details, although may contribution tayo for the food and place, don't worry. Yung kulang ay may nag-handle na ng kulang. Basta gusto ko lang each of us, meron tayong contribution to that camp. Yes? And of course, bring yourself. Not, hindi yung may maskara na self. Okay. Ngayon, let's find yung place ng worship natin, no? Meron kasi mga nagsisipa sa atin before, bumibisita sa atin. Ang comment nila, pagdating doon ng place in worship, parang wala tayong gana. No? Though hindi naman natin sinasabi na dapat makita sa atin na pinagpapakawisan tayo, tumutuloy sipo natin sa pag-worship, right? Pero, ang sinasabi ko lang, is that if we truly find the place of our worship, hindi tayo magmumukhang tinatamad. Yun lang ang ibig ko sabihin. Kapag nakita natin, o nandun tayo sa zone, sa place ng worship natin, in our hearts, hindi tayo magmumukhang tinatamad. Okay? Hindi ko naman sinasabi kung umiyak kayo. Okay? But if the place of worship leads you to that, then do it. Huwag yung pigilan. Again, if nandun talaga tayo sa place ng worship, hindi tayo magmumukhang tinatamad. Magpuri sa Panginoon. Okay? Just go to that place of worship. Nadala-dala nyo na pinupuntahan nyo kapag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday.
or anger, but to harbor all the goodness, Panginoon, na nagmumula sa iyo. The gentleness of kapayapaan, Panginoon. Kaya mo maging daluyan kami ng kapayapaan naman. Kaya mo maging daluyan kami ng kapagubabaan, Panginoon. Kaya mo maging daluyan kami ang mga bagay sa iyo. Dahil ito ay nagpapakita na kami ay iyong mga lingkod. Lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Patawarin mo kami ang Panginoon, patawarin mo kami. Pero pumilit ka, dahil alam namin na mahal mo kami at patuloy mo kami pinapangalahanan sa mga bagay na ito. Maraming po salamat sa iyo, mga pag-aawa o Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo na pangunguna sa aming mga buhay. Patuloy mo puspusin, O Lord, ang iyong banal na presensya, ang bawat isa, ang aming mga sambahayan, Panginoon. Lahat ng inaapakan ng aming mga paa at lahat ng ginagawa ng aming mga kamay. Ayon nito sa iyong mabuting kalooban at papuri sa iyong kataas-taasang pangalan, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng ito, Diyos, ay sa iyo lamang. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Ang lahat po'y sumigaw ng Hallelujah. Sa pangalan mo, Diyos, salamat.